may isa pang tanong dito sa Jensen. Pero kung may isang magandang naidulot ang PSTEC is we were able to bring together yung mga iba't ibang tao from different sectors, different agencies. And in that way, napag-usapan yung problema, no? But this time, may we hear from the students sa taas. Yes. Sige, kuya. Your name, please? Ricardo Galope po. Ricardo. Yes, anong question niyo po? Assalamualaikum po and good afternoon sa ating lahat. Sir, ang question ko po ito ay about po sa nakanasan niyo pong discrimination. Naisip niyo po ba o pumasok po ba sa inyong sarili na maghiganti po sa mga nag-discriminate po sa inyo? Address yan kay Sir Kamlian ba? Kanino mo gusto itanong? Sa kanila pong dalawa. Okay. So yung tanong ay para kay Sir Kamlian at kay Sir Khalid. Yes po. Balik mo lang ang tanong. Did ever pumasok ba sa inyong isipan na maghigante sa mga taong nag-discriminate sa inyo? Pumasok daw po ba sa inyong isipan na maghigante sa mga taong nag-discriminate sa inyo? Sa ngayon, panahon, mga kabataan, dapat magbago tayo, mag-develop tayo ng good manners and right conduct na ang diskriminasyon ay masama tagapalasa sa atin. Ayoko rin mangyari, lambawa ang Christian, ang Muslim ay didiscriminate ang mga Kristiyano. Gaya rin ng akin, nangyari ay Christian ang nag-discriminate sa akin. So ngayon, ang maganda ay wala ng diskriminasyon. So ang isang solusyon dito ay ang pagbabago ng ating manners in looking the others. Huwag nating tingnan ang ating kasama palagi mula sa kasamaan. Kailangan magbago tayo, titingnan natin ang ating kapitbahay, ang ating neighbor mula sa kabutihan para hindi tayo magkaroon ng idea na i-discriminate natin sila. Kay Sir Khalid? Sa akin po, noon talagang gusto kong gumanti. Pero sa katagalan, nawala rin yung pag-iisip na ganun. Lalong-lalo na naituro kasi ng father namin. Ito, para malaman ng lahat, sa katuruan ng Islam, ang pinakamagandang sandata raw ay ang sabar. Yung madali kang magpatawad sa kapwa mo dahil pag pinatawad mo siya, babalik din sa kanya yung ginawa niya hindi maganda. Okay. So narinig natin. Okay na ba, kuya? Okay na? Okay. Okay na po. Meron pa Okay, tayong thank more or less 10 minutes, Bicon, kaya Okay, baka yes. meron pang Dyan mga naman. reactions yung ating mga kabataan dito sa Maynila. Kung Yan pwede, naman. kung magtanong tayo sa ating mga guests sa Gensan para makapag-build tayo ng communication. Okay? Facilitators, meron ba tayong gusto magsalita? Sige po, lapit na lang sa mikropono. Hello. Ayan. Ano pong pangalan? I'm Edmar from Rasuliman Science and Technology High School. Okay, Edmar, go ahead. Bago po, ang tanong ko po para kay Professor Jamail, bago po yun, nais ko lang po sana, Kristiyano po ako, nais ko lang, ako na po humingi ng kapatawaran para po sa mga kapwa ko Kristiyano na para kay Professor Jamail na discriminate ng kapwa ko Kristiyano, pati po kay Jamal, ano, Mr. Khalid. Mr. Khalid Hashim. Khalid Hashim. Ako na po. Ang tanong ko po para kay Mr. Jamail, doon po sa video nyo, nabanggit po doon na may nag-offer po sa inyo na ng action na magbombahan ba o gumawa kayo ng violence, pero ang iniano nyo ay wag na gumawa ng gano'n dahil ang turo po sa Islam ay kapayapaan. Pero po, ang tinatanong ko, totoo po ba talaga na merong mga masasamang Muslim na gumagawa ng mga violenting bagay na kinatatakot ng karamiang mga Kristiyano sa inyo? Tama. Actually, sa mundong ito,
Hindi lang Muslim ang mayroong masama. Lahat ng tao, lahat ng reliyon ay masama. May mayroong tao mga masama. May masama na Kristiyano. Pero ang masama na Kristiyano ay kukunti lang. Dito sa Pilipinas, gaya na nag-discriminate sa amin, yun ang masamang Kristiyano. Pero yung karamihan ay mababait, mabubuting Kristiyano. Gaya rin sa mga Muslim, sa buong mundo, ang karamihan ng mga Muslim sa buong mundo ay mabubuting tao. Kukunti lang yung masasama. Kaya nga ngayon, kaibigan dyan sa Manila, huwag natin gawin ang pag-blame natin sa bawat isa universal. Ang ibig sabihin, kung may nagawang masama ng isang Kristiyano, huwag natin sabihin lahat ng Kristiyano ay masama. Dapat personal yung pag-blame natin sa kanila. Gaya rin ang nangyari sa Muslim dito sa Mindanao. Kung may masama, may Muslim kidnapper, huwag natin sabihin lahat ng Muslim ay kidnapper. Ang may sabihin, siya lang isa ang nangidnap. Hindi kasama ang kanyang reliyon. Gaya nangyari sa akin, ang asawa ko, ang mga anak ko ay mga Kristiyano. Paano na ngayon kung sasabihin ko lahat ang Kristiyano ay masasama kasi ang nag-discriminate sa akin ay Kristiyano? Ay ibig sabihin, itatapon ko yung anak ko, ang asawa ko ngayon, hindi pwede mangyari. And ang isang leksyon na kuha ko dito sa nangyari sa akin, isa pang positibo, ay ang pagmamahal ko sa mga Kristiyano mas lalong lumakas dahil sa nangyari na didiscriminate ako sapagkat nalaman ko ang maramihan ng mga Kristiyano ay mabubuting tao, gaya rin ng karamihan ng mga Muslim ay mabubuting tao. Maraming salamat. So maraming Salamat. salamat po, Sir Camillan. At Ato, mayroon pa tayong last question dito sa taas. Sige, para sa ating mga Okay, guests last naman dito sa question. Maynila. Yes. So last question tayo bago tayo magkaroon ng break. Yes. Dito. Okay. So dito. Hello. Kasama yung Hello. ating microphone. Na-notice ko po kanina na because of misperceptions, nagkakaroon po ng discrimination from the IPs, Muslims, and Christians. So, my question goes like this. What is the most surest way to resolve this problem? I am Janelle May Pentas from New Society National High School. Maraming Okay. salamat. Gusto Surest itanong way. sa mga... Tanong natin yung ating mga Itanong guests kay dito, Steph Salas. Maicon, kung ano yung kanilang opinion. Ano raw po ang surest way para mabigyan ng solusyon yung ganong klaseng problema? Meron po ba, Sir Rem, tsaka Professor? Yan o yung mga tanong na tinatawag kong worth a million. Kasi yun ho yung mga tanong na pinakamahirap, yung tanong na sure. Ang sagot ho dyan, wala ho isang solusyon na sure. Pero ang pinakasigurado ho, mas mabuti pa rin ang tahakin yung kapayapaan na daan kasi wala hong panalo sa gera. Sundalo man, MILF man, mga civilian man, talo lahat. Kaya, isang sure siguro lang, ito lang, ang tahakin yung kapayapaan na daan. Very well said, Professor Jane. Ano? I agree with sinabi niya no, na ang ating gobyerno ngayon ay nagbago ng focus. No? Kung dati, tinatawag dati, winning the war, pinalitan na yon, nagkaroon ng paradigm shift. Ang ngayon, winning the peace. Yun ang bagong strategy ng ating pamahalaan. It's to win the peace. No? Peace and development come together. At saka yung tanong kanina, what is the surest thing? I think it's about the value of patience. No? The virtue of patience. Kasi kung nagmamadali tayo, more often than not, we stumble along the way. But if we become patient and we wait, something good will happen in the future. No, then everything will come into place. Our government panel promised in 18 months magkakaroon ng peace agreement between the CPP and PNDF, and also in the same manner in 2 years or 3 years between the MILF. So it's a tall order. Ibig sabihin masyadong matayog na pangarap. Pero kung magiging patient tayo, no, we will put our faith into it, then everything is possible.
No? Sabi nga sa Bible, sabi sa Bible, probably it's also in the Quran, that nothing is impossible on earth if we put our faith in God, no, or in Allah. Thank you. Okay. So, Maraming salamat. Salamat sa ating mga guests at resource person dyan sa Maynila. At I'm sure, kasi magkakaroon pa ng ating mga small group discussions, so pwede natin pagpatuloy yun. For the meantime, pwede tayong magkaroon ng break, Atom. Tama. Para sa ating mga participants, magkakaroon po tayo ng 15-minute break para sa lahat ng mga pangangailangan. Gusto nyo magpahinga, huminga ng konti sa labas, mag-CR, 15 minutes po. After 15 minutes, balik ulit tayo sa loob ng session hall para ipagpatuloy ang ating programa. Maraming salamat ulit! Hello. Our break is over, guys. So, to all participants, please settle down now so that we can continue our program. Thank you. Hello. To all volunteers, please check the participants outside so that they can join us here. Again, all volunteers, please check the participants. Let them inside. We will start at 20 seconds.